Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mag-umpisa sa ating main worship this morning. I-encourage ko po yung bawat isa na please take your own seats and please occupy the seat in front. Sweet start. Let's all rise. Let's open our Bible in Leviticus 8. Let's read the whole verse responsibly. Ako po yung mauna, then kayo po yung sasagot. Leviticus chapter 8 verse 1, the Bible says, "And the Lord spake unto Moses, saying, And gather thou all the congregation together unto the door of the tabernacle of the congregation. And Moses said unto the congregation, This is the thing which the Lord commanded to be done. And he put upon him the coat, and girded him with a girdle, and clothed him with a robe, and put the ephod upon him, and he girded him with the curious girdle of the ephod, and bound it unto him therewith. And he put the mitre upon his head, also upon the mitre, even upon his forefront, did he put the golden plate, the holy crown, as the Lord commanded Moses. And he sprinkled thereof upon the altar 7 times, and anointed the altar and all his vessels, both the laver and his foot, to sanctify them. And Moses brought his Aaron's sons, and put coats upon them, and girded them with girdles, and put bonnets upon them, as the Lord commanded Moses. And he slew it, and Moses took the blood, and put it upon the horns of the altar round about with his finger, and purified the altar, and poured the blood of the bottom of the altar, and sanctified it, to make reconciliation upon it. But the bullock and his hide, his flesh, and his dung, he burnt with the fire without the camp, as the Lord commanded Moses. And he killed it, and Moses sprinkled the blood upon the altar round about. And he washed the inwards and the legs in water, and Moses burnt the whole ram upon the altar. It was a burnt sacrifice for a sweet savour, and an offering made by fire unto the Lord, as the Lord commanded Moses. And he slew it, and Moses took up the blood of it, and put it upon the tip of Aaron's right ear, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot.
And he took the fat and the ram and the fat that was upon the inwards, and the caul above the liver, and the two kidneys and their fat, and the right shoulder. And he put all upon Aaron's hands and upon his son's hands, and waved them for a wave offering before the Lord. And Moses took the breast and waved it for a wave offering before the Lord, for of the ram of consecration it was Moses' part, as the Lord commanded Moses. And Moses said unto Aaron and to his sons, boil the flesh at the door of the tabernacle of the congregation, and there eat it with the bread that that is in the basket of consecrations, as I commanded, saying, Aaron and his sons shall eat it. And ye shall not go out of the door of the tabernacle of the congregation in 7 days, until the days of your consecration be at an end. For 7 days shall he consecrate you. Therefore shall ye abide at the door of the tabernacle of the congregation day and night 7 days, and keep the charge of the Lord, that ye die not, for so I am commanded. Let's all together in verse 36. So Aaron and his sons did all things which the Lord commanded by the hand of Moses. Maraming salamat po. Buksan po natin ang ating mga Bible po. Taas po natin. Meron po tayong 3 katanungan. First, sabay-sabay po natin basahin. Bakit ako naririto? Upang sambahin ang buhay na Diyos na siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Bakit mahal ko ang church na ito? Dahil sa church na ito, itinuturo ang katotohanan at pawa ang katotohanan natin. Taas natin ating mga Biblia. Ito ang aking Biblia, salita ito ng Diyos, binabasa ko ito, sinusunod ko ito, babaguhin ako nito, kaya minamahal ko ito, kasihan nawa ako ng Diyos. Let's pray. Lord, ang maraming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat Panginoon sa magandang araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa bawat isa na narito upang maganda sa inyo na maglingkod sa inyo, Panginoon, papurihan kayo sa mga oras na ito, Lord. Lord, we pray na sa aming pong gawain, kayo pong manguna, lukubin niyo po ng banal ninyong Espiritu ang bawat isa sa mga oras na ito na sa gayoy, kami po ay makadalo sa inyong banal na harapan. Lord, patawad din po, humingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, po sa aming dalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Morning. You are blessed today. Kung amen, awitan natin ating Panginoon. Let's sing Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace of mind, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning,
safe and secure from all alarms, leaning on the everlasting arms. To oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the fat glow for the day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arm. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed pace with my Lord so fair, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Thank you. Next song. I am resolved. Ready? Sing. I am resolved to longer to linging, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, there have allured my sight. I will hasten to him, hasten to gladden pray. Jesus, greatest, highest, I will come today. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the word of life. I will hasten to Him, hasten to gladden pray. Jesus, greatest, highest, I will come today. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. He that does it, do what he is, He is the living way. I will hasten to Him, hasten to gladden pray. Jesus, greatest, highest, I will come today. I am resolved to enter the kingdom, leaving the path of sin. Friends me, oppose me, foes me, beset me, still will I enter in. I will hasten to Him, hasten to gladden pray. Jesus, greatest, highest, I will come today. I am resolved and do will to go the camp out this day. Taught by the Bible, led by the Spirit, will walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten to gladden pray. Jesus, greatest, highest, I will come today. Thank you po. Mari po tayo makapo.
So we move forward. Darako tayo sa ating mga welcome and announcement. First, pinapasalamatan po natin, nagbigay po ng flowers this morning. Salamat po sa kanyang kabutihan, kagandahang loob. And then, we have a visitor. Joshua Buuya. Kindly please stand up. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Nawa po ay makita pa ho namin kayo sa mga susunod na araw. Thank you very much. Then, salamat din po nandyan sa Zoom si Brother Lando and Mariel. Hoping na makasama namin kayo dito soon. So, see you soon. Yan. Maraming salamat po. Then, welcome and announcement. Wala. Siguro si Pastor na lang mag-announce mamaya kung meron pa. Then, as you see, at yan po yung ating tithes and offering box. This is only intended for the members of this church. Pero kung ang puso nyo po ay puso po na mapagbigay, you are willing to do so to give your offerings to the Lord. Okay, maraming salamat po. Before we pray, anything else na may mga urgent prayer requests right now para po ipanalangin natin, okay? Brother Aye, no? Ariel, that is our bunso, younger brother, Ariel. He is going back to Manila from UAE. Let's pray for his safety traveling mercy tomorrow. Around ano ba sila? Mamayang gabi. Direct flight ba sila o ano? Bahrain. Okay, sige. Pag-pray natin yung ano sila, no? Bali, 4. Okay. Pray natin. Anything else po? Meron pa po ba? Mga students? Okay, wala. Ibig sabihin, lahat na kayo, ano na, matatalino na, mataas ang grade. Thank God. Okay, tayo po yung manalangin. Let's all pray. Lord naman namin Diyos na dakila sa lahat, salamat Panginoon sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal sa amin Panginoon, sa inyong pong kaligtasan na ibinigay sa bawat isa o Lord sa amin. Lord, salamat po sa mga bagay na ito. Kami po ay nakakadalo sa inyong banal na harapan Panginoon. Lord, we thank you so much for all these things na inyo pong binibigay sa amin. And Lord, kami rin po ay nagpapasalamat sa mga blessing na inyo pong patuloy na pinagkakaloob sa amin. Salamat po sa mga kasagutan sa aming mga panalangin, Panginoon, na kayo po ang nagbibigay pa rin sa amin ng kapahintulutan na mangyari ang mga bagay-bagay nito sa aming mga buhay. Salamat sa mga answered prayer, O Lord. Lord, salamat din po sa inyong offering na amin pong binibigay sa inyo, Panginoon. Lord, gamitin niyo po ito sa inyong ministry na palawigin pa ho ang inyong salita dito sa baba ng lupa, O Lord. Lord, dalangin din po namin pag-uwi po ni Brother Ariel and his family. Lord, kayo pong magbigay ng protection, guidance. Give them, O Lord, your traveling mercy na pauwi po sila dito sa Manila. Kayo pong mag-ingat, Panginoon, sa kanilang buong pamilya, O Lord. Lord, lahat ng bagay nito po ay aming pong binabalik sa inyo sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praising all creatures here below. Praise Him above in
heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Magandang umaga po sa lahat once again. And praise God, no, kasama tayo ulit ngayon. Kailangan na natin buksan talaga, no? Which is magandang problema natin yan. Though may mga kapatiran tayong wala ngayon, how much more pag nandito sila. So we for pray lang natin ulit na ang God mag-grant sa atin always, every Wednesday. Nagpipray natin ang lot and building natin. And always, naway kahit hindi Wednesday per meeting, pinagpipray din natin yon na nakikita natin, Lord, dumadami kami, sumisikip kami doon. Kung ito may ibibigay ng Panginoon, i-praise God. And di lang natin kasama sila Nanay Babes nga, I don't know bakit. Nanay Babes and Tatay Romy, pray din natin sila no, na ang kanilang puso na libreng pinapagamit tong tinatayuan ng building natin kung saan tayo nagtitipon-tipon ngayon. So, salamat tayo. And few announcements lang. September 28, pinapaalala sa atin ulit ni Pastor Nable na timing ng commissioning ni Pastor Paculio or Missionary Paculio. She happened to be my father na commissioning niya this 28 na in-invite niya tayo, and sa mga decided na magpabaptize, that is the time then na encourage na tayo na pabaptize na tayo. Since naintindihan natin and maintindihan palalo. And hindi naman natin binibigla na dapat ikaw, kundi decision mo yon. Pero I hope and I pray na tayo as may isang layunin dito to serve God, to love His people, to love His word, and to love His work, na will follow that obedience, na first step of obedience na tinatawag na baptism. And naintindihan lang natin bakit natin ito gagawin ulit. Kasi may mga nakaligtaan lang. Hindi naman sinasabi na mali yung ginagawa natin dito. Kundi nakaligtaan natin na dapat yun pala yung naging foundation. And naintindihan na yung ng iba sa atin, ng karamihan sa atin. And naway, mag-decide na tayo. Kasi isa yun sa ordinances or 2 ordinances ang church. Nauna nga, nagulat tayo bakit natin winala muna ang ating Lord's Supper kasi isa yan sa church ordinance. Pangalawa is ang baptism na ginagawa ng isang church. And this 28, na-remind tayo na ni Pastor, and sabi niya sa akin, i-remind mo sila ulit. 28, September 28. And ngayon, may kasama tayo from Bethany Baptist Church, is my professor nung discipleship sa AIM. Di ata naalala ni Sir, nagtanong siya sa akin kanina. Pero he is also the head ng soul winning and visitation team ng Bethany. And he is our speaker today. Kasama niya po ang lovely wife, si Ma'am Mervs. Yan po. Hindi natin na-acknowledge kanina. And they're 2 pogi at magandang anak, si Sean and si Sunshine. Summer. Pag may summer kasi sunshine. Pero si Summer. And kasama natin sila ngayon, and I praise God na nagpapadala ang Panginoon sa atin ng mga speaker. And ako mismo, nung 2 Sundays, we praise God for Deacon Vigo, John Vigo, na nakita ko. Kung nakita nyo lang, no, nakaganon ang lahat. Tinitingnan ko ang lahat, nakaganon. Pag si Pastor, nakaganon lang. Pag si Deacon Vigo, nakatingala. And I am very blessed sa buhay niya na marami siyang na-share sa atin, no, and even his testimonies. And isa sa nakita natin sa kanya is even with his busy na oras, inibigyan na tayo ng panahon. And lalong-lalo na, sabi niya, ayaw niya nga tumanggap ng love gift, pero sabi, you are a blessing to us, sir. And gusto din namin na i-bless namin ng Panginoon sa pamamagitan nito. And salamat tayo sa Panginoon. And wala naman na siguro tayong marami pang announcement, but I gusto ko lang i-announce ito ulit, since hindi naman dapat to announcement, na every Wednesdays, may prayer meeting po tayo, na kung hindi talaga kaya sa oras, lalo-lalo na sa may mga trabaho, may Zoom po tayo. Kahit yan na lang. And we can share our
our prayer request na hindi lang naway, hindi lang Wednesday natin ipag-pray yung bawat isa, hindi lang Wednesday na ipag-pray natin yung gawain natin dito and even yung mga kapatiran natin, lalo-lalo na sa mga may sakit. So I encourage everyone, kung hindi talaga kaya na pumunta dito, pero I hope, sabi nga sa Hebrews chapter 10 verse number 25, no, not forsaking the assembling of ourselves together, as yun na yung ginagawa ng iba, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Yung nakikita natin ngayon sa mundo, even sa KMJS, lahat siguro ng news ngayon, kasamaan at kasuklaman. Hindi lang naman naintindihan natin sa ating Sunday school na natural yun, as they are natural man. No? And we pray for them. Let's pray for our government also na wag nating hayaan na ganyan na lang. What we pray for them, yun na yung pinaka-best and pinaka-least and best na magagawa natin. And to pray for them, to pray for our leaders. And may mga birthday celebrants ba tayo ngayon? Noong nakaraan, meron 2, 3. Ngayon, wala. Wala naman. So, kung wala na, let's call the choir para sa kanilang rendition ng choir song.
Amen. Thank you, choir, for that rendition of song, My Hope is Jesus. Kagabi lang, no, I just want to share this na nakaraan, nakita natin na grabe yung news. And isa sa dahilan ko pala, may mga naka-laid na foundation dun sa mga ripraps kagabi. And nakatagilid na. And then yung mga nakatagilid na yun, nilagyan lang ng another na straight. So gumanon na lang. But we praise God, hindi tayo founded sa mga natagilid. Hindi tayo founded sa nilagay na lang. But sinabi sa kanta, my hope is Jesus, which is the foundation of our hope and our faith. And we praise God for His special revelation, which is the Bible, na nagtuturo sa atin ng kung ano ang tama at kung saan tayo mananindigan. And we praise God. Ngayong umaga may kasama tayo, na sabi ko na kanina, he is Sir Aaron. He is not a pastor. Hindi pa? Hindi ba? Hindi daw. He is not a pastor, pero he is our professor and isa siya sa, sabi ko nung nakaraan, si Sir Jojo Solano, Sir Geoffrey Solano, pag siya na nagpipreach, pinipili ko yung pinaka maganda kong ballpen kasi ayoko may masayang. And Sir Aaron is also isa sa tao na ganyan, no, na pag nagpipreach na siya, ayoko masayang ang mga words, lalo na ang salita ng Panginoon, na ang wisdom ng Panginoon na binigay sa kanya. And though he is not a pastor, but masabi ko talagang ang qualities. And isa sa mga kilala ko, hindi ko po alam kung naalala niyo pa sila, Hison, Maris Hison. Nagaling daw po si Sir Aaron sa church nila. Berean Alabang. Berean Alabang. Na ang member din po sila sa Davao dati under ministry ni Papa ko. And sabi niya, he is also choir conductor, kung di po ako nagkakamali. Choir conductor ng Berean Alabang, tama po? Ibang church. Ibang church. So, tanong tayo mamaya kung anong comment ni Sir sa choir natin. No. Pero, let us all welcome Sir Aaron Villanueva as he leads the message of God's word today. Salamat, sir. Thank you. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At on behalf of Pastor Nable from Bethany Baptist Church Makati, isang pribilehiyo na makabisita po muli dito sa Shiloh. And we were there, we were here rather, a month ago, August 25. It was a holiday and we visited here along with Pastor and kasama namin sila Brother Arnel and Brother Marlon. Okay? And then the rest pa, no, yung mga hindi ko na matandaan kung sino-sino po. But again, welcome and good morning. And it's a privilege for us, even for Sir Geoffrey, Deacon John, and the rest that will be scheduled to be here to stand behind this pulpit and have the privilege to preach the Word of God. Without further ado, may I request everyone to stand with me, please. And if you have your Bible, and if you could stand with me, open in the book of Acts chapter 8. Acts chapter 8. And I'll be reading starting from verse 26 down to verse 35. Acts chapter 8 from verses 26 to 35. And pwede niyong sundan sa inyong mga mata or even follow the monitor that is right before you. But the Bible says, starting from verse 26, and the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem to worship, was returning and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet. Then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, Understandest thou what thou readest?
And he said, how can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. The place of the scripture which he read was this: He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. In his humiliation his judgment was taken away, and who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? Of himself or of some other man? Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. So this morning's message, I would like to borrow the phrase from verse 32, and I would like to entitle this message, The Place of the Scripture. Let's go to the Lord in prayer. Father, thank you for this privilege and allowing thy servant to preach thy word, even in this narrative of Philip the evangelist and his encounter with the Ethiopian eunuch. And Father, allow us to see the place of the scripture, and it should be in our hearts this morning. And help us this message that we will understand this, and anoint the lips of thy servant, and allow the Holy Spirit to be in thy midst, so that we will have the proper understanding and the application of this, and help us, Father, to listen to thy word. And again, be a blessing to each and every one. Father, we commit this to you in Jesus Christ's name. Amen. You may now be seated. The scripture is the unchanging word of the living God. And it is not merely to be admired or to be studied from a distance, but to be heard and to believed and to obey as the final authority for our faith and life. The Bible says that all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, may be complete, truly furnished unto all good works. It is also said that the grass withereth and the flower fadeth, but the word of the Lord shall endure forever. And the Bible, the word of God, is alive. The Bible says the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner into thoughts and intents of the heart. It does things. It is alive. It can change us. That even the choir sang a while ago that our hope is in Jesus. And we can find that hope as we read and study the Word of God. Here in our narrative in Acts chapter 8, we can find ourselves by the narrative and the experience of Philip the evangelist. Pero bago nangyari ito, ay makikita natin that Saul, the Apostle Paul, pero during that time ay hindi pa siya ligtas. Pero after chapter 8, makikita natin doon yung conversion, yung pagkaligtas ni Saul, ni Paul. But during this time, siya pa ay persecutor ng church. At yung mga Kristiyano ay kinakatok, binagbabahay-bahay. I don't know if you still remember during the previous administration na meron nagkaroon ng program sa PNP, yung tinatawag na tokhang. Naalala nyo pa ba yun? In our previous administration. And as if there was a movement like this during the time that Christians are persecuted, and you can find it, and if you will read the preceding passages of chapter 8, that Saul was consenting unto his death, and there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. At dahil sa persecution na yon ay nag-scatter, na kumalat ang mga Kristiyano. Ang naiwan lang doon sa syudad, sa city ng Jerusalem ay yung mga apostol. At si Philip ay kasama doon sa lumabas. At mamaya may makikita tayo na mapa dyan, pero napunta sila sa iba't ibang lugar sa labas ng Jerusalem. Kasama na yung Judea, kasama na yung Samaria. At dito makikita natin na si Philip ay nandoon sa Samaria. At napakaganda ng ministeryo at pagpapala
ng Panginoon sa syudad na yon at maraming naligtas. At nung nabalitaan nga pabalik sa Jerusalem yung report patungkol ni Philip sa mga naligtas, ay pumunta doon sila Peter. At nakita yung kung gaano naliligtas, paano pinagpapala ang ministeryo doon sa Samaria. At ngayon, sabi ng Panginoong Jesucristo, okay, at makikita natin dito sa salita ng Diyos sa verse 26, after this ministry, the angel of the Lord spake unto Philip, saying, arise and go toward the south unto way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. Okay? There is a map that I would like to show you. I would like to believe nandito yan. Para lang makita ninyo kung ano yung itsura, just to have a visualization, okay, of what will happen o kung saan yung binasa natin. So si Philip ay nandoon sa Samaria, yung may number 4, ano? Pero ang sabi ng Panginoon, umalis ka dyan at pumunta ka doon sa papunta ng Gaza. So kung makikita niyo, Jerusalem ay nasa bandang south at yung Judea ay papuntang Hilaga at yung Samaria. At yan yung lalakbayin niya at habang papunta siya dyan sa Gaza ay doon niya mamimit yung Ethiopian eunuch. Okay? At makikita natin dito na mataas yung posisyon ng Ethiopian eunuch sa verse 27. Okay? Isa siyang may great authority under Candace, queen of the Ethiopians. At siya ay yung treasurer. Okay? Siya yung tagahawak ng salapi. At pumunta siya sa Jerusalem para mag-worship. At sa iba't ibang lugar, bukod sa Jerusalem during the time, kakatapos lang halos nito nung tinatawag na Day of Pentecost. Okay? Kaya yung mga mananampalataya o sumasamba ay pumunta sa Jerusalem at ngayon tapos na at babalik na sila sa kanilang lugar. Marami ring mga Hudyo na nagkalat sa iba't ibang lugar bukod sa Jerusalem. Kaya itong Ethiopian eunuch na ito ay kumbaga na proselyte ba? Okay, naging gusto niyang kasama rin siya doon sa relihiyon ng Judaismo. Okay? At yung mga paniniwala ng mga Hudyo during the time. Kaya pumunta siya diyan sa Jerusalem. At ngayon ay kailangan niya nang bumalik. At habang siya ay pabalik, ay eto nga yung ibinigay na ministeryo kay Philip. Kung tutuusin, napakaganda ng ministeryo sa Samaria, madaming naliligtas. Pero ang una natin makikita dito ay dapat kung saan ka dalhin at tawagin ng Panginoon ay kailangan kang sumunod. Kahit pa magministeryo ka o kahit pa i-reach out mo lang yung isang tao, kapalit ng mga maraming tao na miniministeryo mo doon sa isang lugar, pero kung yun ang panawagan sa iyo ng Panginoon, mag-minister, mag-reach out ka sa isang tao, i-train mo yung isang tao na yun, dapat tayo ay susunod. Okay? At sumunod si Philip dito at ngayon ay nakita niya nga, na-meet niya yung Ethiopian eunuch. At kapag ikaw ay may mataas na posisyon at ikaw ay pupunta sa ibang lugar, hindi pwedeng ikaw lang. Ang tradisyon at ang lagi natin sigurong custom na nakikita ay marami yan na mga kasama. Hindi lang yan iisa dahil kailangan kang protektahan, kailangan kang merong mga assistant, for example. So may grupo ito. Kahit hindi nakalagay ito sa Biblia, pero alam natin, based sa tradition and custom, na meron itong mga kasama. Dahil ikaw ay merong great authority sa isang bansa at pumunta ka sa isang lugar, at ikaw ngayon ay babalik. So sabi dito, he was returning and sitting in his chariot. Then he was reading the book of Isaiah. At I don't know, no, paano nahabol to ni Philip, ano? Kasi naka-chariot yung grupo. Pero ano nakalagay sa verse 30? And Philip ran. Okay? Tumakbo. I remember in our youth quest in Bethany, Makati, I preach on the subject of Elijah. At halos ganito din yung istorya na galing si Elijah at si King Ahasuerus, if I'm not mistaken, doon sa Mount Carmel, katatapos lang nung showdown, yung kung sino yung magpapaapoy doon sa offering. So yung mga tagasunod ni Baal ay hindi nakapagpa-apoy, pero nung siya ay pinabasa niya pa yung offering, pero nung sinabi niya na bumagsak yung apoy ay
nagpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan at dahil natakot yung hari ay gusto niyang bumalik doon sa kanyang palasyo. Okay? At siya yung naka-chariot at bundok yun pababa. Pero alam ba ninyo na nahabol yun ni Elijah? And that speaks only of a supernatural power na ibinisto kay Elijah during the time. At makikita rin natin dito na si Philip ay tumakbo at narinig niya sa verse 30 na binabasa nga ng Ethiopian eunuch yung portion sa Isaiah at tinanong niya yung Ethiopian eunuch, understandest thou what thou readest? Naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Okay? Pero pag pinag-aralan pa natin yung term na understand it goes beyond sa naiintindihan, but it goes beyond sa application. Bukod sa naiintindihan ay ginagagawa mo na ba yung binabasa mo? Pag pinag-aralan natin patuloy yung salita na understand it dito sa portion ng verse 30. Pero sabi ng Ethiopian eunuch, how can I except some man should guide me? Alam ba ninyo sa konteksto ng mga Hudyo sa kanilang pagtuturo, ang kanilang pagpasa ng karunungan ay per generation. Generation will learn explanations of scripture from teachers before them. Hindi sila nakikinig sa kung sino-sino. Pero doon sa kanilang mga guro na nag-aral din. And what people valued most was not their own ideas, but what they had been taught by their teachers dahil alam nila na yung kanilang mga guro ay nag-aral ng salita ng Diyos. Ngayon ay purihin ng Panginoon, meron tayong pribilehiyo na makapag-aral pare-parehas at sabay-sabay ng salita ng Diyos, pero may ginagamit pa rin ng Diyos ngayon na mga pastor at ng mga guro para tulungan tayo sa pagkakaintindi ng salita ng Diyos. Okay? Pero etong mga Hudyo na ito, ganito ang kanilang tradisyon, kaya ito ay nagtagal, kaya naging maayos yung pagpapasa-pasa ng katuruan. Hindi nagiging chismis o hindi nawawala yung ibang mga mahalagang bagay dahil iningatan nila yung pagpasa ng mga tamang katuruan. It was a marked feature in the teaching of the Jews at nalaman ng Ethiopian eunuch na ganun yung proseso ng pagtuturo ng mga Hudyo. Kaya hindi nawawala, kaya naiingatan. At etong Ethiopian eunuch, dahil hindi nga siya nakatira sa Jerusalem, taga-Ethiopia siya, malayo siya sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. So when he came across a difficult passage, he realized that he needed someone trained to explain it to him. Okay? And as Brother Aris Paculio is trying to explain and even show you or maybe address to you some things for the past week siguro. At ito yung isa sa pinagdadaanan ng Shiloh ngayon. Okay? I was here when yung natanggap yung letter, ano? And by the words of Pastor Nable, ang kailangan na gawin dito is yung tinatawag na recast, if I'm not mistaken. At ano ba yung ibig sabihin ng recast? Ano yung ibig sabihin nun? It means to restructure and align some things. Hindi lahat, pero yung ilang mga bagay na kailangang i-align. To formally shape in readiness to become a mission work that holds the same faith and practice of the New Testament, local New Testament church. And one of that local New Testament church is Bethany Baptist Church, Makati. At ito yung tinatry ngayon natin na ayusin, nire-recast. And eventually, okay, as the Lord wills, makikita natin yung preparasyon na eventually this will become a mission work of Bethany Makati and then ma-organize rin after some time. Siguro, hindi pa ganun maiintindihan lahat ng mga parang technicalities, pero it is a process that came from the scripture. At kailangan merong proper na flow and may proper na process. At unti-unti natin itong maiintindihan. Pero ito yung nangyayari ngayon. Hindi ibig sabihin na lahat ng ginawa ay mali. I'm listening to Brother Aris kanina. Hindi ganoon. Pero may kailangan lang na mga i-align sa ibang areas. Okay? So, let's see this morning.
Okay? Some 4 places of the scripture to see the work of Christ and what should be our response to it. Okay? Notice first of all, the place of the scripture in substitution. Dito tayo papasok kasi yun ang binabasa ng Ethiopian eunuch. Okay? Na hindi pa niya naiintindihan. At sabi dun sa verse 32, the place of the scripture which he read was this. He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. In his humiliation, his judgment was taken away. And who shall declare his generation, for his life is taken from the earth? Okay? And actually, it is based from Isaiah 53 verses 7 and 8. Yun yung binabasa niya. And kung pwede natin buksan sandali sa Isaiah 53 verses 7 and 8, the Bible says, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so openeth not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. So, ito pa yung hindi naiintindihan ng Ethiopian eunuch. Tinanong niya si Philip, sino ba yung nagsasalita dito? Yung propeta mismo o ang pinapatungkulan niya ay ibang tao? At doon in-explain ni Philip na ito ay patungkol sa Panginoong Hesukristo. So we can see first of all the place of the scripture in substitution, that Christ died for our sins. Okay? Ang Panginoong Hesukristo, siya yung naging substitute. Ano sa Tagalog yung substitute? Pamalit. Imbis na tayo yung mamamatay sa krus ng Kalbaryo, ay siya yung namatay para sa ating kasalanan. Tandaan natin ngayong umaga na ang Panginoong Hesukristo ay banal at matuwid at walang kasalanan. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na kung sino man ang mananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak sa lugar ng impyerno, kundi bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Okay? It was our pain, yung ating sakit, kinuha niya. Yung mga diseases, nilagay natin sa Kanya. At yung mga punishment na dapat tayo yung makaka-receive, ay siya yung umako. Yun ang ibig sabihin ng substitute, yung pagpalit. Okay? Sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan. Okay? Sa mga ginagawa nating mali, siya yung kinrush o nadurog, yung punishment na dapat tayo yung makakatanggap. Ang ipinalit niya sa atin ay kapayapaan. At makikita natin na para tayong mga tupa na naliligaw, pumupunta tayo sa kanya-kanya nating daan, pero lahat ng yan, ang Panginoong Hesukristo ang umako para sa ating kasalanan. Okay? Napakasama natin sa Panginoong Hesukristo, pero hindi siya nagsalita. Sabi dito, para siyang tupa na hindi niya binuksan ang kanyang bibig. Napakaamo na kahit siya ay papunta na doon sa alam niya na krus na siya ay mamamatay, pero sinunod niya ang kalooban ng Diyos Ama dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Ito ang ibig sabihin ng pagpalit. At siya lang ang kailangang pumalit, dahil kung ibang tao lang ang papalit, ay kasalanan niya lang ang kanyang pagbabayaran. Pero ang kailangan na pumalit ay ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos na walang kasalanan, para maibsan at malinis at mabayaran ang kasalanan ng buong mundo. Hindi natin pwedeng sabihin na kahit sino ay pwedeng pumalit. Dapat ang Panginoong Hesukristo lang. The place of Scripture in substitution. When Jesus died, He died as my substitute and representative, and I died in Him. When He arose as my representative, and I arose in Him. When He ascended up on high and took His place at the right hand of the Father in glory, He ascended as my representative, and I ascended in Him. And today, I am seated in Christ with God in the heavenlies. If you are saved today, ito yung katayuan mo sa Panginoon at katayuan mo sa langit, na ikaw ay may pwesto.
Isang araw na pupunta tayo sa langit at nandun ka, sigurado ka nakasama mo ang Diyos at walang paghihirap. Hindi na tayo mapupunta sa impyerno dahil binayaran na ng Panginoon. Meron ng pumalit sa katayuan mo at siya'y namatay para sa inyong kasalanan, sa kasalanan nating lahat. So I look at the cross of Christ and I know that atonement has been made for my sins. I look at the open sepulcher. Yung tinignan ko yung libingan and the risen and ascended Lord, and I know the atonement has been accepted. Bakit tinanggap? Dahil nabuhay magmuli ang Panginoon. Hindi siya nanatiling patay. At yun ang ibig sabihin at kapangyarihan ng Panginoon na siya ay mas makapangyarihan sa kamatayan. There no longer remains a single sin on me, no matter how many or how great my sins may have been. 2 Corinthians 5:21 says, "For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him." 1 Peter chapter 2 and verse 24, "Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed." 1 Peter 3:18, "For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit." So we see the place of the Scripture in substitution. Notice secondly, the place of the Scripture in salvation, that we are saved by grace through faith. Ito yung tinatanong ng Ethiopian eunuch. At nung nagkaroon ng opportunity, si Philip, para i-explain kung ano yung ibig sabihin, sabi sa verse 35, "Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus." Okay? If we have visitors this morning, the reason bakit kayo iniimbitahan dito sa simbahang ito ay para makapakinig ng salita ng Diyos. Para makapakinig na ipinapangaral ang Panginoong Hesukristo na siya lang ang tanging tagapagligtas ng iyong kasalanan. At kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya ngayong umaga, ay sabi ng Panginoong Hesukristo ay ikaw ay Kanyang ililigtas. At ikaw ay pupunta sa langit isang araw. One author says, the life of Christianity consists of possessive pronouns. Possessive. It is one thing to say Christ is a Savior. It is quite another thing to say He is my Savior and my Lord. So let me ask you this morning, is the Lord Jesus Christ already your Savior and Lord? Personal na ba? Ibang usapan kapag alam mo na siya ay tagapagligtas, pero iba kapag sinabi mo na siya ang tagapagligtas mo. Okay? Para bang siguro sa pag-iisip ng ilustrasyon, ano? Siguro pwedeng kilala natin ang presidente natin. Okay? Yung pangalan, marahil. Pero ibang usapan pag ikaw na yung anak ng presidente. 'Di ba? So ito, ang pinag-uusapan dito ay pwedeng kilala mo ang ginagawa ng Panginoong Hesukristo. Siya ay nagliligtas ng kaluluwa, pero ikaw ba? Ligtas ka na. Ikaw ba tinanggap mo na yung iniaalok niya na regalo ng kaligtasan? Notice here in our passage na malaki yung naging revival sa Samaria dahil nga sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero Philip was led by God into the desert, sa isang parang disyerto. So wilderness, parang, to help one searching soul. Alam ba ninyo na hindi aksidente sa Panginoon kung saan kayo dadalhin? Pag tinatawag at maiintindihan ninyo yung panawagan ng Panginoon na pumunta sa isang lugar, dahil merong inihanda ang Panginoon, meron kayong makikita na isang kaluluwa na naghahanap ng katotohanan. At ito yung nakita natin sa Acts chapter 8. It may seem strange that God would take him away from such a busy and fruitful work in Samaria. But also, sabihin natin, hindi ba napapagod ito? Sila Philip, parang nagmi-ministeryo and then papapuntahin ka sa, ang layo nito. Mukha lang malapit kasi ang liit ng mapa natin. Pero malayo yan.
Wala pang LRT niyan, wala pang Grab, wala pang taxi. Okay? At nabasa natin dito sa salita ng Diyos na tumakbo pa si Philip. Hindi ba nakakapagod yun? Kahit yung physical pa lang eh. Di ba? I don't know if some of you here are fond of running what? Yung mga 20 kilometers, yung mga marathon lately, ano? Na for physical health. At nakaka-enjoy naman talaga. No? Pero makikita natin dito, marahil kailangan ng pahinga ni Philip sa demanding ministry na ito. Pero ito yung makikita natin dito. Spirit-filled men like Philip were always sure of God's leading. Sigurado lagi sila. Dahil alam nila yung ginagawa nila dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Though everything outwardly seemed to say he was needed in the city, sabihin, hindi dyan kakailangan, pwedeng isipin natin na si Philip kailangan doon kasi yung revival, napakaganda, madaming kailangan gawin sa Samaria. Pero it was God's inner voice that mattered most. Kaya mahalaga na pakinggan natin yung panawagan ng Panginoon. Kung ikaw ay mananampalataya ngayong umaga, merong still small voice, may makikita tayo na panawagan ng Panginoon na kailangan nating sundin. At his journey was perfectly timed. Okay, yung orchestration ng Panginoon, yung proper timing, na doon siya tinawag para pumunta dito dahil alam ng Panginoon na mamimit niya yung Ethiopian eunuch na naghahanap ng katotohanan. Okay? And the Ethiopian eunuch got saved. Okay? Sabi doon sa verse 37, and Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. Mamaya pag-uusapan natin kung ano yun. Pero eto munang, believest with all thine heart. Ito yung patungkol sa tinatanong ni Philip kung gusto mong tanggapin ang Panginoon sa iyong buhay. At ang sabi ng Ethiopian eunuch, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Okay? Mahalaga na tanggapin natin sa ating buhay ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas. For us believers this morning, our aim should be to change the world with the gospel and not to change the church with our generation. Huwag nating hahayaan na tayo yung magbabago ng simbahan. Dapat yung salita ng Diyos ang babago sa atin, hindi yung sarili nating opinyon. The psalmist said in Psalm 33 verse 11, the counsel of the Lord standeth forever, the thoughts of His heart to all generations. Kaya pag may malalaman pala tayo na kailangang itama, dapat pala susundin natin ang salita ng Diyos. Okay? Because the counsel of the Lord will stand forever, and the thoughts of His heart to all generations. God's truth is not subjected to the truth of our generation. Marahil meron tayong mga nakasanayan na tradisyon, marahil may mga kultura, may mga ginagawa na pala tayo dati, pero nung tinry ulit nating i-reflect, tinry ulit nating basahin at intindihin yung tamang proseso, yung tamang katuruan, at may nakita na tayo na kailangang baguhin, then we should follow the Word of God. Okay? So God's truth will transform any generation that is submitted to it. In fact, God preserved His truth in His Word from this generation forever. So we simply must preach the same message that has been preached by the faithful people of God through the ages. At ano ba yun? Ano yung mensahe? Una, that sin is the undoing of every man in every generation. Yun talaga yung nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Okay, Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Ito yung dahilan bakit namamatay ang isang tao dahil sa kanyang kasalanan. At kapag ako ay nabibigyan ng pagkakataon upang makakausap ng isang tao whenever we do our soul winning and visitation, and sometimes I'm using this illustration na ang laging immediate thought ng tao bakit siya ay namamatay ay dahil sa aksidente, dahil sa pagsakit, o dahil sa katandaan. No? Usually yung tatlo. Pero tinatry kong i-explain na yung tatlong bagay na yun is just a byproduct of the sin that we have committed.
Okay? Bakit ka ba tumatanda? Bakit tayo nagkakasakit? Ba't ka na-aksidente? Lahat ng yan, ang dahilan niyan, ang ugat niyan, kasalanan. At ito ang kailangan nating maintindihan dahil hindi ka tatawag sa Panginoon bilang tagapagligtas mo, hindi ka mangangailangan ng tagapagligtas kung hindi mo alam na ikaw ay mapapahamak. Ito ang kailangan nating maintindihan, that sin is the undoing of every man in every generation. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang permanenteng pagkahiwalay ng ating kaluluwa sa Diyos na nasa langit at ang pagpunta ng kaluluwa natin sa dagat-dagatang apoy kapag tinanggihan natin ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas dito habang tayo'y nabubuhay sa lupa. Ano yung mensahe pa natin na ang Panginoong Hesukristo ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Hindi magbabago yan. Kahit paulit-ulitin natin ang mensahe dito every Sunday, ito ay mananatiling totoo, ito ay mananatiling makapangyarihan dahil ang Panginoong Hesukristo ang tunay at nag-iisang daan, katotohanan at ang buhay. Ano pa? Yung pagsisisi. Repentance toward God and faith in Jesus Christ, yun yung dapat response natin. Pag naintindihan natin na tayo yung makasalanan, pag naintindihan natin na ang Panginoon ang tanging daan, ang magdudulot nun, ang pagkakaintindi nun sa ating isip at puso ay pagtalikod sa ating kasalanan, pagsisisi at pananampalataya ngayon sa Panginoong Hesukristo. Ito ang mensahe na hindi magbabago. At pagtapos nating manampalataya, tayo iligtas. Ano pa ang mensahe natin? Na ang mga mananampalataya ay susunod sa tubig ng bautismo. At sasapi, magiging miyembro ng isang lokal na simbahan para doon lumago sa pananampalataya at biyaya na binibigay ng Panginoon Jesucristo. Mahalaga na tayo ay kasapi ng isang simbahan at ang entry door natin sa membership ay ang baptism. Okay? At doon tayo papasok sa pangatlong punto natin, the place of the Scripture in identification. We're talking about this morning of the place of the Scripture. We already see the place of the Scripture in substitution, the place of the Scripture in salvation, and thirdly, the place of the Scripture in identification. Ang ibig sabihin ng bautismo ay pagkakakilanlan, identification. Sa madaling sabi, no? Yung ID. Pag ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, hindi ka agad makakapasok sa makakadaan siguro sa guardhouse kapag wala kang employee ID. Papapuntahin ka muna niyan sa gilid o sa lounge to get a visitor pass. Pero pag nakita na ng guard na meron kang employee ID, pwede ka agad dumaan. It only means that you are identified, you are an employed person, individual in that company at meron kang privilege at may benefit ka na magamit mo yung mga equipment or yung mga computer, pwede kang pumunta sa offices dahil identified ka. Pero pag hindi, ay wala ka, hindi mo pwedeng magamit yung mga nandoon sa loob. Ganon din sa school. Kapag ikaw ay isang estudyante, kapag nakita ka ng guard na walang ID, pwede kang harangin, pwede kang tanungin. Pero pag suot mo na yung school ID mo, ay pwede ka agad makapasok. Alam nila na ikaw ay enrolled sa school na yon at ikaw ay estudyante. Ang baptism, yung bautismo, saan ka ina-identify? Saan ka kinikilala? Ito ay pagkakakilanlan sa kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Isang bagay na ikaw ay ligtas. Ang bautismo hindi nakakapagligtas. Pero kung ikaw ay ligtas, dapat ikaw ay susunod sa tubig ng bautismo. Dahil ito ang pagsasabi mo na hindi ka nahihiya, na ikaw ay nakipagkilanlan, ina-identify mo. Sinasabi mo na ang Panginoong Jesucristo na pinaniniwalaan mo ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa aking kasalanan. Okay? Sa Romans chapter 6, if we can follow that in Romans chapter 6 and verses 3 to 4, dito natin makikita yung identification. Sabi sa salita ng Diyos, "Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Therefore, we are buried with Him by baptism into death,
that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. At napakaganda pang pag-aralan ng Romans chapter 6. And if you can just mark it for now in your Bible and continue to study that whole chapter, makikita niyo dyan yung implikasyon ng paglakad sa panibagong buhay. Okay? Pag meron kayong nakikitang binabautismuhan, di ba? Ang sinasabi doon, di ba? Minsan, buried in the likeness of His death. And then pagkalubog, and then pagkaahon ulit, and walk into the newness of life. Sa isang bagong mananampalataya, pagkaahon niya, at yung maririnig niya, yung to walk in newness of life, napakagandang experience yun eh. Dahil yun yung pagkakalarawan na ikaw ay namatay na sa iyong kasalanan at inilibing at muli kang nabuhay, na pwede kang lumakad na magmuli. Ang gandang pakinggan nun na pagkaahon sa iyo, ang makikita mo, pwede ka nang mamuhay ng parang wala kang kasalanan. To walk in newness of life. Yung pinaka naiisip ko na ilustrasyon is, I don't know kung alam nyo pa yung laruan ng mga bata, may dala ata kami dun eh. Yung clean slate, yung sinusulatan, tapos merong, ano yun? Anong tawag doon? Nakalimutan ko yung term. Parang transparent plastic paper na pag inangat mo yun, mawawala lahat yung sinulat mo. It's like that. Okay? Dahil pinatawad ng Panginoon yung kasalanan mo at meron ka ulit bagong buhay na pwede kang lumakad sa Kanya, sundin ang kalooban ng Panginoong Jesucristo. It's the outward expression of an inward experience. However, okay, may pero, datapwat, para maging scriptural, para maging maayos ang proseso ng bautismo, it should satisfy 4 checkpoints. Okay? While I understand na this is already preaching time and I need to preach, but let me just insert a little bit of teaching. Okay? And this is very, very needful. Okay? For baptism to be scriptural, it should satisfy 4 checkpoints. Number 1, it should have a proper administrator. Okay? Ang proper administrator dapat may authority. Dapat tama yung pinanggalingan ng authority. Tama dapat yung authority nung magbabautismo. Saan ba binigay ang authority? Sa church. Okay? Sabi sa Matthew 28:19-20, this is the great commission that was given to the church. So it should be administered under the authority of a local New Testament church. Hindi dapat ibang institusyon, hindi dapat ibang grupo, hindi dapat government unit, hindi dapat school, hindi dapat paaralan, pero dapat it is administered under the authority of a local New Testament church. Kaya kung hindi galing doon pa lang, may 4 tayong checkpoints. Kung ang nagbautismo pala sa iyo ay hindi galing sa isang local New Testament church na walang tamang authority, then hindi pala tama yung ginawang bautismo sa iyo. Okay? Ito ay base sa salita ng Diyos. Okay? Makikita nga natin si John the Baptist. He was divinely commissioned to baptize. Galing sa Diyos mismo yung komisyon. At yun yung kanyang responsibility. So, ibig sabihin, ang bautismo, hindi siya self-appointed act. No, ikaw, sir, pwede ka nang magbautismo. Sige, kahit bautismoan sino. It's not a self-appointed act. It should be done under the authority of a local New Testament church. So, the authority of baptism, yung administrator, yung magbabautismo, cannot come from just any institution of some sort, not a private company, not a government unit, nor even a school. Okay? So, a proper administrator. Secondly, it should have a proper subject. Sino yung binabautismuhan? Ang requirement lang doon sa subject ay kapag ikaw ay ligtas na. Pag ikaw ay mananampalataya na. Okay? Ibig pa lang sabihin, hindi na kailangang patagalin ng bautismo kung tunay kang tumanggap. Sabi sa ating pinag-aaralan sa Acts 8:36, and as they went on their way, they came unto a certain water. May natagpuan sila na tubig. And the eunuch said, see, here is water. What that hinder me to be baptized? Anong hahadlang sa akin? Kaya kinonfirm muna ni Philip,
36 yan. Verse 37, and Philip said, if thou believest with all thine heart. Ano yung kinaklarify ni Philip? Kung ikaw ay tatanggap sa Panginoon, kung ikaw ay ligtas, maliligtas, then pwede kang sumunod sa tubig ng bautismo. Yun lang. Hindi kailangan na, dapat magtagal ka muna sa simbahan, umattend ka muna sa simbahan na ito for about 6 months or 1 year bago ka bautismuhan. Wala naman nakalagay na ganun. Ang sabi ay kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kung ikaw ay may Kristo sa puso, yon ang tamang sumunod sa tubig ng bautismo. Ito yung pagpapakita na ikaw ay nagagalak na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Sabi sa Acts 2:41, then they that gladly received His word were baptized. At sabi pa sa Acts 10 verses 47 and 48, those who received the Holy Ghost were baptized. Ibig sabihin, naligtas, tinanggap na nila ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Okay? So, makikita natin, those who have personally trusted Christ are proper candidates. So, ibig palang sabihin, kahit ayaw natin i-criticize yung ibang form ng bautismo, may nakikita kasi tayo na bata pa lang binabautismohan na. Yung sanggol ba? Wala pa siyang kakayahan na makaalam ng tama at mali at hindi pa niya maiintindihan na kailangan niyang tanggapin ng Panginoong Jesucristo. Hindi pa nga nagsasalita eh. Pero binabautismohan na. At ang paniniwala nila ay kapag ginawa na nila yun ay yung sanggol na yun ay ligtas na. So yun ang pagpapakita na hindi tama. Okay? Pero tayo dapat nasa wastong gulang na tayo at tumanggap tayo sa Panginoon, ang kailangan nating gawin ay sumunod sa tubig ng bautismo. Pangatlo, yung proper medium. Ano ba yung kailangan? Saan ba dapat? Ano yung form? Ano yung mode ng baptism? Walang ibang form ng baptism kundi immersion, pagkakalubog. Hindi siya sprinkling, hindi siya wisik, hindi rin siya water gun. May nakikita ko minsan sa social media, no? Either wina-water gun na lang o minsan yung hose, may hose, no? Ini-spray. Okay? Pero mahalaga yung pagkalubog, to dunk, to really immerse. Okay? Madaming ilustrasyon at reference sa salita ng Diyos na kahit ang Panginoong Jesucristo ay sumunod sa tubig ng bautismo. Hindi dahil siya'y naligtas, kundi para ipakita niya ang halimbawa sa atin ng mga mananampalataya na kailangan tayong sumunod. Sabi sa Matthew chapter 3 verse 16, Jesus went up straightway out of the water, no? Talagang nilubog. John 3:23, John baptized in Aenon near to Salim because there was much water there. Kahit dito sa Acts chapter 8, verse 38 and 39, sabi, and he commanded the chariot to stand still. So tumanggap ang Ethiopian eunuch, tumigil sila doon sa may tubig, and they went down both into the water. Ito yung mode. Kailangan talaga ilubog. Bakit? Ano ba yung significance ng immersion? Bakit hindi kailangang sprinkling? Bakit hindi kailangang iba? Bakit pagkakalubog lang? Dahil it perfectly pictures the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Yun lang. Yun lang yung maglalarawan nung pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay. At pang-apat na checkpoint, no? So may proper administrator, may proper subject, dapat ligtas, mananampalataya, may proper mode, ito ay sa pagkalubog, at proper symbol. Okay? Ito nga yung identification. Okay? Baptism symbolizes death, burial, and resurrection with Christ. Sabi rin sa 1 Peter chapter 3, verse 21, baptism is the answer of a good conscience toward God. Kaya nga naririnig natin yung bautismo na sinasabi the first step of obedience. Okay? Kasi nga ito yung pagpapakita natin ng pagsunod sa salita ng Diyos dahil ikaw ay ligtas na. Again, para linawin natin, hindi nakakapagligtas ang bautismo. Pero ikaw ay susunod sa bautismo dahil ikaw ay ligtas na. Okay? So, kailangan natin itong maitama at isa sa mga napag-usapan
Okay? Sa isa sa mga gagawin, I would like to believe is yung baptism dito. Pero kailangan natin itong ma-clarify kasi nga, ito ay yung sa proper administration na tinatawag. Okay? So we continue to pray and to really follow the prompting of the Holy Spirit. And as Brother Aris would mention this September 28, okay? And I pray, okay, if we really want to set things straight, sabi sa Titus, no, pinadala si Titus doon sa Crete to set things in order. Okay? And this should be our heart this morning. We want this Shiloh Baptist Church that is already turning to its 39th year, I would like to believe, kasi tapos na yung 38. Tama? 39th year. And I believe Shiloh Baptist Church that would be under the eventual leadership of Brother Aris, malaki yung potential nito eh. Kanina nung papunta ulit kami, second time ko na dumaan dito, sabi ko kay Brother Aris, ang dami pala ditong malalaking kondo. Kasi nung pumunta kami dito, pahapon na paggabi na. Ngayon umaga So ang laki pala. Ibig sabihin, punong-puno ng tao dito. At ibig sabihin, madaming kaluluwang pwede nating i-reach out. At if that would be our goal, then kung meron pa tayong pag-aagam-agam na sasabihin natin, bakit kailangan may itama? Bakit nabautismohan na ako? Bakit kailangan ibautismohan ng tama? Dahil ito nga yung reference natin na kailangan may proper administration tayo. Hindi pwedeng ang nagbautismo lang sa atin ay sinend out. Hindi nga na-send out. Kailangan merong proper authority. At kung ito ang goal natin, ang goal ng simbahan, ano ba ang function ng simbahan? Di ba? Para mangaral at maghasik ng ebanghelyo. At kung yun ang pinaka-goal natin, di ba napakaliit na bagay na para itama lang natin yung bautismo? Para magpatuloy, hindi na natin ito papalakihin Itatama lang para yung potensyal at yung blessing ng Panginoon dito sa simbahan na ito ay magpatuloy. Ang laki ng potensyal. Yung 7-Eleven nga lang na lagi ninyong pinagpaparkan ng mga sasakyan. Okay? It's just a matter of time na baka ma-win ninyo dito yung may-ari ng 7-Eleven. Okay? May imposible ba sa Panginoon? Wala, di ba? Pero pag nagbi-build kayo dito ng magandang testimony at relationship sa mga tao, yung kapaligiran ninyo na punong-puno ng mga high-rise condominium. Okay? Sila yung mga marireach kasi ito yung nilagay sa inyo na lugar ng Panginoon. Okay? At yung pinagpe-pray ninyo na lupa, na lote, malay natin, magbigay pa pala ang Panginoon sa labas nung mabilis makikita. Walang imposible sa Panginoon. Okay? Malay natin, mayroon kayong makausap na may-ari pala ng isa dyan sa contractor, no? Nag-viral kasi yung contractor lately, yung mga DPWH. Pero kailangan rin natin ipag-pray yung ating bansa ngayon. Kailangan natin ipag-pray yung mga namumuno. Bilang Kristiyano, dapat tayo yung unang nananalangin sa kanila. At huwag tayong mawalan ng pag-asa na bibigyan tayo ng mga mamumuno na may takot sa Diyos para maayos ang ating bansa. Tama, tayo ay meron tayong certain level of trust sa mga nakaupo sa ating gobyerno dahil yun ay ating responsibilidad din. Pero hindi tayo talaga doon nakatuon. Ang pag-asa natin sa inyong kinanta ay sa Panginoong Hesukristo. Sa Panginoong Hesukristo pa din. So, dapat hindi na natin pinapalaki. Pero dahil sa pagpapaliwanag sa salita ng Diyos na kailangan meron tayong may ayos natin ang mga ilang bagay, ay dapat willing tayo na sundin ito. Dahil at sabi nga ni Pastor Nable this coming September 28, to really move forward the blessing and the vision of Shiloh Baptist Church, ay dapat sundin na natin itong bagay na to. Okay? So dalangin ko na maiintindihan natin patuloy ang patungkol sa bagay na ito. It's identification, the place of the Scripture in identification. And finally,
we'll see the place of the scripture in direction. Okay? In direction yung service, leading us by the Spirit. Okay? So titingnan lang natin mabilis yung ministeryo ni Philip. Okay? So nakita natin yung buong verses from verses 26 even until verse to 40, no? Pero makikita natin dito na ang isang mananampalataya ay laging susunod sa prompting, yung pag-uudyok ng banal na spirito. So makikita natin dito, believers are to follow the prompting of the Holy Spirit to serve. Nakita na nga natin ito nung sinunod niya ang Panginoon na pumunta doon sa Gaza, no? Yung doon sa mapa natin, at na-meet niya doon yung Ethiopian eunuch. Ngayon naman, pagtapos magbautismo ni Philip, siya naman ay nawala. Sabi sa verse 39, and when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. But Philip was found at Azotus. Saan nakita yung mapa natin? So nandito sila eh. Pero pagtapos magbautismo, dito siya dinala. Hindi na nakita ng Ethiopian eunuch. Okay? At ano yung sinabi natin kanina? Kapag ikaw ay may mataas na posisyon, katulad ng Ethiopian eunuch, hindi lang ikaw yan. Siyempre yung chariot, ikaw ba yung driver nun? Siyempre nakasakay ka dun. So may driver pa yun at may grupo pa yun. So kahit yung grupo ng Ethiopian eunuch ay nakita rin nila na nawala si Philip sa kanilang paningin. Ikaw ba, pagbabautismuhan o may ginagawa, tatalikod ka ba? Di ba interesado ka rin kung ano yung ginagawa? Okay? So sila din, nakita nila na, nawala si Philip. Pero ano yung nakalagay sa verse 39? And he went on his way rejoicing. Ano yung ibig sabihin nun, no? Lalo na yung the Spirit of the Lord caught away Philip. It is the confirmation of their faith. It settled more in their hearts. Bakit? Because they would recognize that Philip has been really sent by God. Okay? Nung panahon na yun, ito yung mga confirmation. Okay? Kaya isipin niyo, parang mayroong pang superpowers dati, no? Parang may magic pa. Kasi hindi na nila nakita, ito yung mismo sinabi ng salita ng Diyos eh. Pero this is one way to confirm for those people who believe na yung talagang pinaniwalaan nila, yung nakausap nila ay galing talaga sa Diyos. Yung authority nila ay galing sa Diyos. Ngayong panahon natin ngayon, wala nang ganito. Okay? Wala na kayong makikita na parang nawawala lang bigla. Because we have the complete canon of scriptures this morning. We have the written word of God. Nandito na lahat ng kailangan nating pwedeng malaman. Okay? So, today, there is no catching away that will happen to someone to recognize that he was sent by God. Ano ngayon ang meron tayo? Sabi sa Ephesians 4, verses 11 to 14, that now we have pastors and teachers. Sabi sa verse 11, and he gave some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers para magamit sila for the perfecting of the saints, tuturuan na may ayos. For the work of the ministry, may magaguide for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children tossed to and fro. Dapat hindi tayo magpapasaling-saling na parang mga bata na pwede kang iitsa sa kanan, iitsa sa kaliwa, na nadadala tayo ng mga iba't ibang doktrina. Pero merong ipinapadala dito ng mga tagapagturo ngayon at sa pag-guide rin sa inyo ni Brother Aris para talagang masettle yung mga kailangan nating maitama. Okay? May mga kailangan lang tayong ituwid. Okay? By the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Now, the question is, how does a pastor, a preacher, or a teacher will help the body of Christ para makamit natin itong unity of the faith na tinatawag dito sa Ephesians? Paano? Just to preach the word.
Okay? Ang sagot doon is to preach the word. 2 Timothy 4:2. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. At ano pa? Ano pa yung responsibilidad namin? To study and rightly divide the word of truth. 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and vain babblings, avoid those foolish talk at mga walang sense na bagay, for they will increase unto more ungodliness. Okay? Our part to you, Shiloh. Okay? This morning and in this season, bakit nagpapadala ang Bethany Baptist Church Makati ng mga preachers, ng mga deacon? Our part of you this season is to take care of you as sheep, no? Kasi nga eventually magiging mission work kayo. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 3, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint but willingly, not for filthy lucre but of our ready mind. Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Let me tell you, as a representative also of Bethany Makati, hindi kami pupunta dito para kami yung parang mag-over, parang magmataas. Pero ang sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 3, we are here to be an example or example to the flock. We are here as representatives of Bethany Makati to just be an influence of example. Just an example. Hindi kami dito yung papasok na parang, biglang magsisingit ng kung ano-ano. Hindi namin po responsibilidad ito. Okay? So I hope you understand. So no matter how creative we are, there is nothing in our ministries more powerful than the place of the Scripture. Wala. Kahit ano pang gawin natin, walang mas makakaangat sa lugar ng salita ng Diyos. God's Word carries with it the power of the author, and it is God that guides the truth to the heart of the hearer. Sabi sa John 6:63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. God's word can work even when our greatest plans and efforts fall short. Jeremiah 23 says, the prophet that had a dream, let him tell a dream. And he that hath my word, let him speak my word faithfully. What is the shaft to the wheat, saith the Lord? Is not my word like as a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces? And even when we may wonder, kahit pa magtaka tayo minsan, if we are really getting through as we preach, minsan yung mga preachers siguro na natatayo, mag-iisip, nakaka-penetrate ba talaga kami doon sa isip at puso ng mga tagapakinig? Minsan may ganun rin kaming tanong sa aming mga puso. Okay? Pero sabi ng salita ng Diyos, ang pangako ng salita ng Diyos, for as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth hither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Our responsibility as representative from Bethany Makati right now is to preach the Word of God faithfully. Just to preach and let the Holy Spirit work through your heart. And I just would like to pray that you would respond properly to the prompting of the Holy Spirit. The Ethiopian eunuch did that. He is a seeker. Hinahanap niya na yung katotohanan. And that's the ministry of the Holy Spirit. At nung naintindihan niya sa ministeryo ni Philip na shinare, siya ay tumanggap sa Panginoon at nagpabautismo. Ganon din si Philip bilang mananampalataya ay nakikinig sa ministeryo ng Banal na Espiritu na kahit saan siya papuntahin, ay susunod siya at mangangaral ng kanyang salita. Kaya nga dun sa verse 40 at the end of Acts chapter 38,
But Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all the cities till he came to Caesarea. Saan yung Caesarea? Dun sa mapa natin before we pray and close. Mas mataas pa sa Samaria. Pero bago siya makapunta ng Caesarea, lahat ng dadaanan niya ay nangaral siya ng salita ng Diyos. It's because he's following the leading of the Holy Spirit. Meron man tayo sigurong mga hindi maintindihan o mga tanong-tanong sa mga ibang area na mga ginawa natin for the past few years here at Shiloh. Pero now, we are being led na maitama ang ilan sa mga area na ito. At ito ay isang bagay na kailangan nating gawin at pagdesisyonan para patuloy tayong pagpalain ng Diyos sa lugar na ito. Ang ating goal sa church ay mangaral ng salita ng Diyos at ebanghelyo. So kung para makamit natin iyon at may mga kailangan lang tayong itama na ilang bagay, ay sundin natin. Para ito ay pagpapakita ng pagpapakumbaba ng ating puso sa harapan ng Diyos para siya ay maiangat. Sabi ni John the Baptist, hindi siya ang tagapagligtas, pero siya yung taga-prepare para makita ng tao ang Panginoon. Sabi niya sa John, okay, sabi sa Gospel ng John, sabi ni John the Baptist, I must decrease, but He, the Lord Jesus Christ must increase. Ano ang kailangan natin gawin ngayong umaga? Tayo'y magpakumbaba at iangat natin ang Panginoon sa ating buhay. Tayo'y tumayo at manalangin. Pikit ang ating mata. Ama namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat, dalangin ko at sa inyong pangako na hindi babalik ang inyong salita sa puso ng bawat isang nakapakinig na ito ng walang kabuluhan. Kayo ang kumilos at humipo sa kanilang puso, anuman ang meron kaming kailangang gawin, itama, upang ang function ng simbahan na ito ay patuloy na pagpalain at lumago. Ito ay gawin namin at umayon kami sa tamang scriptural at proseso na kailangan naming gawin. Maraming salamat sa lugar ng salita ng Diyos sa aming buhay at nakita namin ang 4 na lugar na kailangang tumimo sa aming puso ngayong umaga. At sa aming simpleng imbitasyon, as I call Brother Aris to give the simple invitation, I pray all these things in Jesus Christ's name. Kayo ko ang ating mga ulo, pikit ang ating mata. The message is very clear, mga kapatid, no? That the scripture is given by God. He wants us, sabi niya nga sa 2 Timothy chapter 3, verse number 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. That is very clear. So the question today is, alam mo na yung scripture, alam mo na, matagal mo na binabasa, matagal mo na napapakinggan. Question is, susundin mo ba ito? Will you humble yourself? Sabihin sa Panginoon, yes, Lord, I will obey. Yes, Lord, I will follow. Salamat sa salita ninyo, Panginoon, na laging nagbibigay sa akin ng leksyon, laging nagtuturo sa akin ng tamang katuruan. Ano kayong sasabihin mo sa Panginoon ngayon? When you heard the word of the Lord ngayong umaga, what will be your response? Have few minutes. Let's have few minutes na kausapin ng Panginoon. Maybe you want to renew your commitment sa Panginoon. Maybe you want to say, yes, Lord, I will follow with that scriptural baptism na paliwanag sa akin maayos, na paintindi at naiintindihan ko. Are you going to say yes sa Panginoon? Or maybe you don't know, or hindi mo pa alam kung saan ka papunta ngayon after ng buhay mo dito sa mundo. Why don't you accept Him? The message is very clear that the scripture was given to us para paalala din at bigyan tayo ng Panginoon ng hope that there is heaven and He is waiting up there for us.
na kung hindi ka paligtas ngayong umaga, why don't you accept Him as your Lord and personal Savior? Hindi ko na po papabain tong invitation na to kung paano mo man, ano man gustong sabihin mo sa Panginoon, because I also pray, hope and pray na clear sa atin yung message ngayon. It is the Scripture, the place of the Scripture. For a few minutes, let's pray and I'll close in prayer. Holy Father, we praise and thank you sa umagang ito. Salamat for using Sir Aaron Villanueva for delivering your word sa aming ngayong umaga nito. Salamat, Panginoon, sa mensahe, the place of the Scripture. Una-una, Panginoon, we pray na itatanim namin talaga to and we will agree kung ano man yung sinasabi ng Scripture sa loob ng aming puso. At kung nandito na sa loob ng aming puso, hindi na maging mahirap sa amin na magdesisyon at gawin sa aming mga kamay, Panginoon. Especially, Father, nakikita namin ang mundo ngayon and the very purpose of the church is to evangelize, to reach out souls for you, which is pinakaplano nyo din po at pinakadahilan kung bakit kayo pumunta dito sa lupa upang magligtas ng mga taong makasalanan, Panginoon. According to Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. And naway, Panginoon, as miyembro, kabahagi ng gawain na ito, as inyong mga anak, Panginoon, na very clear na nakapakinig ng mensahe ngayon, help us, Father, to obey you. Help us, Father, to obey the Scriptures, to love it, and to obey it. And sa mga gusto nyo pang gawin namin, Panginoon, help us, Father, to have that soft heart, a broken and contrite heart, a humble heart, na handang sumunod sa inyo. Lord, we pray na as the message is very clear and the Scripture is very clear, na dapat po mas makita namin na kami makasalanan, dapat na makita namin na kailangan may baguhin kami sa aming sarili. Help us, Father, na kami ang mag-adjust. Hindi namin pipilitin na baguhin yung Scripture. But Lord, help us na baguhin ang aming sarili with the guidance of the Holy Spirit within us, with your word. Lord, help us. And Lord, tulungan niyo po ang congregation na ito, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na mas mahalin pa ang bawat isa, mas mahalin pa ang inyong salita at mas mahalin pa ang inyong gawain, Panginoon. Lord, salamat for using Sir Aaron. And Lord, we believe that it is not an accident na siya yung pinadala mo dito ngayon. Because we know, Father, sa araw-araw, sa every pagkakataon na mapapakinggan namin ang inyong salita, it is you, Father, who is speaking to us. The only question is, are we listening? The only question is, pagkatapos ng pagkikinig namin, are we obedient to your word? So Lord, help us. There are times na alam na namin ang katotohanan, but we don't want to do it. There are times na alam na namin ang mga dapat namin gawin, pero mas pinipili namin hindi gawin because gusto namin ng approval ng nasa labas. Gusto namin ng approval mula sa aming sarili. But Lord, thank you for your word na nagsasabing the most and the best approval na kailangan namin matanggap is from you. So Lord, help us individually and collectively na papurihin ka sa aming mga buhay. Purihin ka sa samang ito, sa assembly na ito, Panginoon. And Lord, salamat sa inyong church na nagtuturo ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Salamat, Panginoon, for each family that is represented today, each individual, and even sa mga visitors na nandito ngayon, Panginoon. Lord, we believe that it is not an accident na magkakasama kami ngayon, especially when we heard your word, Panginoon. Salamat because it is quick, it is alive, and it continues to restore ang fellowship namin sa inyo, Panginoon. Help us, Father, as a congregation, na kung may ginagawa man kami dito sa loob na hindi tama, help us, Father, to have that true repentant heart, not just regretful heart. I don't know, Panginoon, kung ano man situation ng bawat isa ngayon sa loob ng kanilang mga puso, but Lord,
nakikita mo ito. And kayo po mag-bless sa bawat isa. And kayo po ang mag-guide sa amin sa mga hakbang pa namin gagawin. And Lord, binabalik namin lahat ng papurit, pasasalamat sa inyo. Salamat sa mga tao inyong ginagamit upang maintindihan pa namin yung salita at mas makilala ka pa namin. And all the people say, Amen. Salamat po, and pwede na pong makaupo ang lahat. And gusto nating i-welcome ulit sila ate. Diyan, salamat Sir Aaron for delivering us the word today. And salamat tayo sa Panginoon. No? Actually, ngayong araw na to was announced na probably may super typhoon na maglandfall sa atin. Pero salamat sa Panginoon at wala pa naman, wala pang ulan, wala pang baha. Kasi kung walang ulan, walang baha. Salamat tayo, and we continue to pray na marami siguro sa atin nagpipray na sana walang malakas ang ulan, may typhoon para walang pasok. Pero let us consider din sa mga tao na nasa labas na walang matirhan. So let's pray for good weather. Lahat naman ng weather ay good since it is from the Lord. Siya ang may hawak ng lahat. Pero we pray na ang typhoon ay hindi lang maging typhoon, hindi naman natin mapipigilan yan. Pray lang din natin, and as we end, let us call our song leader. Wala na bang song? Wala na palang song, and doon na tayo magtatapos, nakapag-pray na tayo, and let's pray for the food and sa paghiwalay natin ngayon. Let's pray, let's bow down our head, let's close our eyes. Heavenly Father, salamat sa inyong salita. Salamat sa mga awitin na aming napakinggan. Salamat, Panginoon, even sa Sunday school, ng kids, ng juniors, and even sa adults, Panginoon, na nagtuturo sa amin kung how we will live, how we will have that right thinking, Panginoon, especially in dealing your word, Panginoon. Salamat, Panginoon, for using Sir Aaron sa pagbabahagi ng salita ngayon. Salamat, Panginoon, sa mga bisita na nandito. Salamat, Panginoon, because you are alive. You are our God na hindi tulad sa ibang mga sekta na nagpe-pray sila sa patay na Diyos, sa pumanaw na Diyos, at even sa hindi kilala na Diyos, Panginoon. Lord, salamat because of your word, nakilala ka namin. Naintindihan namin kami mananampalataya sa inyo at magtitiwala sa inyo. Especially, Father, salamat for the hope na inyong binigay sa amin. And Lord, as we end this worship service for this morning, alam po namin na hindi magiging sayang at hindi magtatapos dito ang inyong salita, Panginoon. But Lord, may this day be filled with blessing from you, Panginoon, and sa aming mga napakinggan. And Lord, sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang pupuntahan, Panginoon, may you keep us safe, may you give us traveling mercies, and continue to undertake in our lives, and even sa aming mga trabaho, sa mga taong makakasalamuha namin sa labas. Especially, help us, Father, to be brave, to be courageous in sharing your word, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa inyo. Lord, may you bless this congregation, paghiwalay namin ngayon, and even sa lunch namin ngayon, na aming pagsasaluhan, kayo po mag-bless nito sa mga nag-prepare, and sa mga kayo po maglinis nito. And Lord, salamat for your provision. Salamat sa inyong provision ng inyong salita, and even sa aming kakainin ngayong tanghaling ito, sa aming pagsasaluhan, Panginoon. Salamat for your provision. Salamat sa lahat-lahat. Lord, it is true that we are nothing apart from you. Binabalik namin lahat ng papurit, pasasalamat sa aming Diyos at tagapagligtas na si Jesus Christ. And everybody say, Amen. Let's shake hands, everyone.